Alright, good morning sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon, ito pong angas ni PBBM. Literal ho ang tapang, ang angas. Kasabay rin kasi nitong kasalukuyang sitwasyon diyan ho sa Scarborough Shoal, sa Zambales banda. 'Di ba? Na yung dambuhala, pinakamalaki yung giant ship ng Coast Guard ng China, umi-standby doon. Ngayon, nag-aalala sila na baka doon na humanirahan yung tubo maging pakapitanan ng Talaba. So, manatili na ron. So, ngayon, ang situation doon, oras-oras na china-challenge, nire-radio challenge at pinalalayas ng Philippine Coast Guard. Okay, so ganun po tayo ngayong kaangas doon sa West Philippine Sea. Pa tayo ganun katapang ngayon? Siyempre, meron itong malakas sa kakampi. Saka kailangan natin. 'Di ba? Normal lang po yan ha. Normal lang po yung ginagawang yan ng Coast Guard. Dapat nga ang Philippine Navy natin na andun din. Oh, kaya lang masyado tayong pinahina ang posisyon ng puwersa ng Pilipinas, pinahina tayo ng nakaraang administrasyon at yan nga ho ang pinuna nito ni dating US Senator Rubio. 'Di ba na pahirap yung ginawa na desisyon ng nakaraang administrasyon na binago yung tawag dito, yung direksyon ng Pilipinas towards China. Samantalang ang kaalyado nating bansa sa depensa ay ang United States of America. Tayo ang kanilang longest ally, 'di ba? Vis-a-vis. So, kanina, no, doon sa Cebu na interview ho ang ating pangulo. At ang isang issue pa ng mga Chinese ito hong Typhoon, no? Sabi ko nga magpipicturean kaya lang ito pala may picture pa lang available sa internet. So ayan, at ang US Army Pacific Public Affairs Office po, courtesy by Captain Ryan Debuy. Alright, ang nag-provide nito. Mula ho kasi doon sa Ilocos Norte, hindi na po ito matrack sa satellite, hindi na humahanap ito kung saan inilagay. Baka ho nasa Taiwan na sana. Nasa Pilipinas pa rin yan bilang bahagi po ng pagpapalakas ng Amerika sa Pilipinas. Bilang tayo ang pinaka second island chain, no, ng US dito sa Pacific. No. Ngayon, panay ang ngaw-ngaw dito ni Nauming, yung apo ni Mao Zedong. Ito ho si PBBM, tinanong siya kanina tungkol dyan at ito ho ang kanyang reaction. Sabi ko nga sa inyo, inutusan niya na yung China, hinamon pa niya. The comments on the Typhoon missile system, we don't make any comments on their missile systems, and their missile systems are 1,000 times more powerful than what we have. Diba? Hindi ko maintindihan Bakit pinakikialaman nila tayo dito sa missile na to? Samantalang sila nga, di tayo nagko-komento sa mga missiles nila na di hamak na libong beses ang lakas nito sa kung ano ang meron tayo. 'Di ba? Para namang exaggerated 'yun masyado namang minaliit ng pangulo yung hawak natin. Hindi kasi ho talaga kung anong meron tayo rito, kwitis lang yata 'Di ba? Wala naman tayong ganyang missile talagang malakas. Ang meron tayo rito hinahanap at pinapaalis ng Amerika ay ng China, yung galing sa US. 'Yon. At iniwasan din ng pangulo magkomento further diyan ganyan. So I don't understand. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Yun, let's make a deal with China. Okay? Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, pabalik ko lahat yan. Alam ng Pangulo, grabe, lakas ng takot ng China doon sa Typhoon missile system na nandito ngayon sa Pilipinas. Mula ron sa somewhere in Ilocos Norte, palihim yan na inilipat ng Amerika.
doon sa undisclosed. Hindi naman po talagang undisclosed yan eh. Alam ho ng presidente kung nasaan yan. Bawal po kasing ilihim yon. Okay? So ang presidente ng Pilipinas is on top of everything. Alam niya. Kaya nga sabi niya dyan ha, let's make a deal with China. Itigil ninyo yung pag-aangkin sa aming mga teritoryo, tigilan nyo yung panghaharas sa mga mangingisda, at hayaan nyo silang mabuhay. At tigilan nyo rin yung pagbangga ninyo sa aming mga bangka. Tigil nyo rin yung pambobomba nyo ng tubig sa mga barko namin, sa mga tao namin. At itigil nyo rin yung pangli-laser ninyo. Sabi niya, itigil nyo rin yung inyong pag-uugaling napaka sutil, aggressive behavior ninyo. And coercive behavior, sabi niya. At, sabi niya, ibabalik ko yung Typhoon missiles. Itigil nilang ginagawa nila, ibabalik ko lahat yan. Yan ang deal ng Pangulo natin, ha? Is the President referring to the EDCA sites, mga kababayan? What do you think? When he said, itigil nila ang ginagawa nila, ibabalik ko lahat yan. What do you think? Is he referring to the EDCA sites? Ako, tingin ko rito, tinutukoy ng Pangulo rito, hindi yung EDCA sites eh. Yung kinakatakutan kung ano yung ina-identify ng China. Okay? Kasi hindi pwedeng alisin ng Pangulo ang EDCA site sa Pilipinas. That is part of the agreement. At saka, pag inalis niya yan, para niyang ibinenta Pilipinas. Di ba? Hihina tayo. Paano kung pag-alis, pagtalikod ng mga yan, saktong makarating na sa kampo nila, banata na ng China ang Taiwan, damay rin naman ng Pilipinas dyan, dahil pupwersahin talaga tayo ng mga inchik na makuha yung gilid natin, yung parte ng from Cagayan hanggang Mindanao, yung Pacific side. And it will take time bago makarespond ang US dito. Kaya lang, by that time, kalaban na nila ang Pilipinas kasi kontrolado na ng China ang gilid natin. 'Di ba? So nga gawin ng Amerika doon, 'di ba? Bakbakan 'yan. So ang giyera dito po sa karagatan natin. 'Di ba? So ang ganda ng deal ng Pangulo rito, ang tapang ha. Tapos sabi ni Harry Roque, na nakita ko sa post niya kanina, si PBBM na lang daw po yung nakikipag-away o nang-aaway sa China. Sapagkat ang US President, si Donald Trump, sabi niya, ang susunod na bansa na gusto kong puntahan ay ang China. Ibig bang sabihin, pagka gusto niyang bisitahin si Xi Jinping, ibig sabihin ba, yan ay sinusukuan niya na? Diba? Hindi. Tandaan niyo, yung ibang mga conquerors, pinupuntahan, kung hindi advanced party ang pupunta doon, sila ho mismo yung pumupunta doon to make a deal. Diba? Pinapakita lang niya na huwag kayong magtapang-tapang, kaya kong tumungtong sa teritoryo niyo. Kayo nga, inimbitahan ko, di nga kayo pumunta eh. Ay, nako. Diba? Kaya nakakabilib tong ginawa ng Pangulo. Mapakinggan ko, sabi ko ba, okay na okay itong ginawa ng ating presidente rito. Dapat ganyan ho yung mga presidente ng Pilipinas. Dapat ganyan din ang mga Pilipino. Ganyan din lalo na yung nasa Department of Defense. Dapat yung merong talaga, yung mga kandidato ngayon, 'di ba? May angas talaga yung kayang bumanat, 'di ba? Yung ganyang ugali, Sir Carlos, yung pagiging weak president, weak political leader, 'di ba? Yung hindi natatakot na pwede kang assassinate ng mga inchik dahil kinokontra mo sila, 'di ba? So sa kabaliktaran, wag po nating iboboto yung mga Manchurian candidates, yung Team Duterte China. Kung etong si PBBM nagpakita ng ganyang angas, makikita naman natin pag ipinasok natin yung mga sa Senado at nagkaroon tayo ng isa pang presidente na tuta ng China, talaga hong magiging literal yan yung sinabi ni PBBM na ibabalik kong lahat ng yan. Kaya lang, kung kay PBBM po may kondisyon, itigil nyo lahat yan, sundin ninyo yung sinasabi kong itigil nyo,
para ibalik kong lahat ng yan, yung kinakatakutan yung missile system na yan, o missile launcher na yan, dun ho, sa mga tuta ng China rito, hahanapin nila yan, i-disclose nila yung location yan, tapos paaalis nila. Ganun ho yung mangyayari. Di ba? Parang ang mangyayari po rito sa atin na nakikita ko pagka ganun ang ginawa natin, panahon ni Cory Aquino, ninanakawan ka na ng 8 features, nakanganga ka pa rin. Tapos sasabihin nila, hindi po namin hindi po namin namalayan yan. Parang kay Cory Aquino dati, hindi ko namalayan yan. Hindi namin alam. Grabe ha, 8 nakuha. Di hamak. Nung panahon po ni Cory Aquino, noong 1988, malakas-lakas pa po ang ating naval forces. Hindi naman po pagkatapos na mawala ni Apo Lakay rito, naglaho na rin. Binitbit niya yung naval forces doon na naipundar niya at ang mga naunang presidente. Hindi. Di ba? Yung air assets natin, malakas pa noon. Di ba? Pero, denial to death ang Cory administration noon. Hindi raw nila na namalayan na may kinuha ang China. Ang totoo, kabayaran yan eh. Kasi, yung nagkakamali noon, unang-unang kumilala sa kanyang pagkapangulo kasi de facto government yan eh because of the RevGov. So, kapag de facto or tawag namin sa political science ay impact to government, so kailangan merong isang legitimate government, Ma'am Leticia Chapyosen, magandang gabi po, na magre-recognize. Kung na nagkakamali, unang-una dyan, ang Hong Kong, US, yan ang mga una din, China, yan ang mga yun na nag-recognize. Para maging from being impact to government, magiging ka ng de jure. Yeah, correct. Maka-China si Cory. Di ba? At saka yun, ipag-traitor ng China kay Makoy yan. Meron silang magandang kasunduan noon. Kaya lang sa kasunduan nila Makoy at saka ni Apo Lakay, ng China at ni Apo Lakay, ang kasunduan nila ron, itatangkiligin niya yung One China policy provided hindi tayo gagamitan ng China ng dahas sa pag-assert ng kanilang claim. Kasi kung nagkakamali, 1920s pa, kiniklaim na nila yan sa pamamagitan ng 11 dash line na ginawa po originally yan ng democratic government ng Kumintang party nang sila pa yung nasa gobyerno sa mainland China. Ngayon, nung sila ho ay napalayas, sila Chiang Kai-shek, napalayas at lumipat dyan sa Formosa, sa Taiwan, na lugar ng mga indigenous people, bagamat sakop nila nun, dyan sila nagpatuloy. So yung mga rebelde, yung mga komunista, yun yung nag-control na ng buong mainland. Tapos tinuturing nila ngayon na sila yung legitimate. Tapos ang illegal, ang de facto, itong Taiwan. Baliktad. Diba? Ay nako. So, mainam yung ganitong ating Pangulo na marunong sa alam niyo kasi yung diplomacy po, hindi po ito nakukuha sa pagiging ass-kisser, sa pagiging soft. Okay? Meron nga tinatawag kami dyan sa Pulsai na dog policy or yung stick policy. Yung stick policy or dog policy, parang ganito yan, ang illustration yan. Meron kang hawak na stick, pamatpat, pamalo sa kaliwang kamay mo. At merong kanang kamay mo may hawak na bato. Ngayon, sa harapan mo ay nandun yung aso. Anong gagawin mo ron? Para yung aso na ngaw-ngaw sa harapan mo, na very annoying at threatening, baka mangagat, hampasin mo ng pamalo mo, ng pamatpat. Pag hindi tumalab yung strategy mo sa diplomacy na yan, kailangan mong paramdaman ng mabigat, batuhin mo na. At yun ang ginagawa ng ating Pangulo ngayon. Diba? Dinadaan, napon ako sa Pangulo natin Ginagamit niya yung dog diplomacy. Gamitin mo na yung stick, makipag-usap ka muna sa kanila, magparamdam ka ng pagtutol sa kanilang ginagawa, tapos pag dumating yung magandang pagkakataon, which is kagaya ngayon,
Etong si Rubio na matagal nang mainit ang mata sa China, talagang hindi pa nakakatungtong sa pwesto, talagang nire-reiterate niya talaga yung ironclad commitment ng bansa nila. Yung sinasabi ko po sa inyo, di ba? Kapag sa US po, hindi katulad ng Pilipinas eh. Kapag rito sa Pilipinas natalo sa eleksyon, talagang yung bitterness umiiral talaga. Aagawin yung kapangyarihan, hindi naiisipin yung epekto sa bansa natin at sa mga mamamayan, sa mga mahihirap. Basta't yung kanilang importante, makuha yung gusto nila. Wala ritong nagko-concede agad-agad. Dito, matatapos sa yung termino nung tumalo, paniwala niya pa rin sa sarili niya, dinaya ako. Tapos boto niya 5 piraso. Ayop. Diba? Sa US, iba. Bakbakan sila, World War, si Trump at saka si Biden. Diba? Pero nung nanalo na si, di ba, umatras si Biden. Ngayon, nung manalo na si Trump, nung inauguration, ang ganda ng ngiti ni Joe Biden eh. Nakangiti siya nung ino-congratulate si Trump. Si Trump hindi nang umangal-ngal laban kina Joe Biden. Di ba? Tapos ni-reiterate na nila Rubio yung ironclad commitment at nag-warning pa sa China at pinuna pa, no? Kinonyatan pa si Duterte dahil po sa kanyang China dependent foreign policy na ginawa noon. Di ba? Ayun, carrot and stick policy. Yan. Pero tawag namin diyan, sir, dog diplomacy. At yun yung natanim sa utak ko, dog diplomacy. Yan. Yan nga yung tawag talaga diyan, carrot and stick policy. Hindi ko kasi maintindihan diyan nung kinalaman ng carrot. Hawak mo yung carrot. So meron ka rito, babatuhin mo ng carrots, di ba? So siguro Filipino version, mas mabigat. Bato ang gagamitin. Ay, naka. Okay, so iwan muna natin to and then congratulations po. Abangan natin yung magiging reaction ng China dyan at ng mga DDS sa sinabi ni PBBM dahil tiyak po, abot-abot na naman ang nervyos at kaba nila dito ho sa angas na pinakita ng weak president. Okay?